Nagsimula ang negosyo niya sa bisikleta. Nagbenta ng sabon, kandila sa Cebu. Walang factory, walang koneksyon, walang pera. Ngayon, sila na ang nagmay-ari ng pinamangking malls, airlines at ng mga bangko. Paano nangyari yon? Watch this video until the end kasi sa dulo, makikita natin ang mga leksyon na pwede mong gamitin sa negosyo mo. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Hindi to isang tribute video, ito isang autopsy na i-explain ko ang isang mindset ng isang billionaire. Ito ay walang iba kundi ang ating Lodi na siyempre may-ari ng mga Robinsons, kundi si John Gokong Wei. Sino po si John Gokong Wei? Si John Gokong Wei po isang Filipino-Chinese nung pinanganak noong 1926. Nung namayapa po ang kanyang ama, siya po ang panganay, siya po ang umatang ng responsibilidad. 15 years old siya, nagbabicycle na sa Cebu at nagbebenta na po ng sabon, kandila, tela at marami pang iba. Pero mabilis niyang natukoy ang problema pagdating po sa trading. Naintindihan niya, alam mo yung pagbebenta ng napakanipis po ng margin. Depende kasi sa import policy ng gobyerno. Walang kontrol sa kanilang sariling kinabukasan. Alam mo sa pagnenegosyo, very important yung trap ng trading mindset eh. Alam mo maraming mga negosyante, nagtatanim ng negosyo, hindi buy and sell, buy and sell. Bumibili ng produkto, nagbebenta, kikita ng konti. Okay lang yun sa umpisa para matuto. Pero ang problema, ito yung realize ni Mr. Gokong Wei, pag hindi mo hawak ang supply, hindi mo hawak ang brand, nako, pag nagtaas sila ng presyo, wala na. Napagod ka lang. Kaya noong 1957, ginawa niya ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Tumigil na siya sa pagtatrade at pumunta na siya sa manufacturing. Dito po natin matutunan ang kanyang tamang diskarte, yung lakas ng supply gap. So, paano siya nag-umpisa? Nangutang siya ng 500,000, nagtayo ng corn milling plant, nag-produce ng glucose at cornstarch. Bakit cornstarch? Kasi napag-aralan niya, lahat ng mga food manufacturer sa Pilipinas, yan ang isa sa pinaka-in-demand at pinaka-basic na kailangan. Hindi na siya nagsimula ng passion project, nagsimula na lang siya, nagtanong siya, ano ang kailangan ng market? Nagigets nyo? Kaya kung ikaw magnenegosyo, tanungin mo sarili mo, pag-aralan mo, anong kailangan ng market, hindi kung anong gusto mong ibenta. At nung kumita na siya, alam mo ginawa naman niya, nag-start na siyang mag-expand. That's third na diskarte niya. Noong 1970s, nakaipon na po siya ng pera at bumili na siya ng isang malaking stake sa SMC or San Miguel Corporation. Isa sa pinaka-progresibong kumpanya sa Pilipinas. Pero ito nakakalungkot. Noong siya po ay nakakuha na po ng board seat, may isang pamilya po ang humarang po sa kanya. Kaya nga po, nang dahil dyan sa leksyon na yan, nung may kumukontra na, napag-aralan niya na talagang kung ikaw ay bibili lang ng shares ng company, wala kang control. At doon na niya naisipan na magtayo ng sarili niyang negosyo para siya na talagang may full control. Diba? Nagigets nyo? Kaya kung ikaw, like for example, empleyado ka pa ngayon, diba? Nagre-reklamo ka, wala ka masyadong time and oras kasi wala ka magagawa. You work for someone else. If you want to own your time, at the same time, you want to earn unlimited income, you have to start something on your own. At di lang nagtatapos ang kanyang negosyo journey. At nung siya po ay pumupunta na sa ibang bansa, napansin niya na bakit walang ganitong serbisyo sa Pilipinas na katulad ng mga ibang banyaga na Southwest Airlines sa Estados Unidos. Anong ginawa niya? Since wala, nakita niya ulit ang gap sa airline industry, siya po ay nag-umpisa ng kanyang sariling airline noong 1996. Doon na po nag-umpisa ang Cebu Pacific Airline. Grabe, no? Kung mapapansin nyo talaga, mga kaiponaryo, ang pagninegosyo talaga, hahanapin mo lang talaga yung gap eh. Kung ano yung gap, kung ano yung kulang, punan mo. Kung ano yung problema, bigyan ka ng solusyon. So, ano po yung matututunan po natin ng mga business lesson galing kay Ginoong Gokong Wei? Una, matuto ka sa mga pagkakamali mo sa negosyo, di ba? Naintindihan niya, pag ikaw hindi ka pala nagmay-ari ng kumpanya, wala kang control. Pangalawa, hanapin ang gap sa market. Kung wala pa, nakita mo sa ibang bansa, wala pa dito sa Pilipinas, dalhin mo yung konsepto sa ibang bansa dito sa Pilipinas at ikaw ang mauuna. Kaya mga kapatid, kung ikaw OFW, marami ka nakikita mga business ideas, produkto, pagkain, kultura na galing sa ibang bansa na wala pa dito. Dalhin mo dito. So ano po ang naging resulta sa buhay po ni Ginoong Gokong Wei? Siya po ang may-ari ngayon ng isa sa pinakamalaking airline sa Pilipinas.
At the same time, may 26.9 million passengers sila every single year. Nag-umpisa rin siya ng telco company na binenta niya sa PLDT sa halagang 74 billion pesos. Nagkaroon siya ng maraming malls sa pamamagitan ng Robinsons. Nagkaroon siya ng tinatawag na JG Summit Holding, isa sa pinakamalaking conglomerate ng Southeast Asia. Sila po may-ari ng URC na aking kliyente. Siyempre naman, at na-meet ko no other than her daughter herself also na si Miss Robina Gokongwei. Lahat ng mga ito nagsimula sa bisikleta at sabon. Kaya nga nakaka-inspire talaga, no? Grabe. Ang kwento ni Mr. Gokongwei ay hindi lang tungkol to sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang pagpupursigi, pagsisipag at tama paghanap ng gap sa market. Kaya nga ikaw, based on the story of Mr. Gokongwei, ano po ang natutunan mo? Ano pang hinihintay mo? Imbis na ikaw ang nga maghihintay ng opportunity, but hindi na ikaw ang gumawa. Malay mo, pagdating ng panahon, ikaw na rin ang magtatayo ng sarili mong empire. So guys, I hope that you are encouraged by this. Paki-type lang sa comment section kung ano ang natutunan mo sa buhay ni Ginoong Gokongwei. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.